At ang titulo po ng mensahe, Ablaze and Prevailing. Tayo po ay manalangin. O Diyos, ang bihira ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy mong alab at di mapigilan ng iyong pag-ibig sa amin sa kabila ng lahat. At sa kapuspusan ng iyong Espiritu, tatanggapin naming lahat ang mensahe bilang nagbubuhat sa iyo. At ang pagkilos ng iyong Espiritu ay aming inaasam at maalab na minimithi at hinahangad. Banal na Espiritu, mangyaring magturo ka sa aming gitna. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Sa Psalms 138 verse 8. Psalms 138 verse 8. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the work of your own hands. Hallelujah. Una, ang bawat isa sa atin ay nilikha ng kamay ng Diyos. So ikaw at ako'y personal na nilikha ng kamay ng Diyos. Amen? Ngayon natin pong unawain. Naalaala ko nung ako ay bata pa, elementary pa kaming magkakapatid noon, at usong-uso sa aming bayan ang pag-handicraft. Yung naglalala ng sintas, ginagawang sombrero, ginagawang bayong. So, pabilisan po kami dahil para kaming naglalaro, tapos kumikita kami. At pahabaan po yun, pahabaan ng sintas. At naalaala ko, sa tuwing ako ay maglalala ng sintas, naalaala ko na ito ay magiging sombrero pag ito'y tinahin na magkakatabi. O kaya ay magiging bayong kung ito ay tatahiin ng malaki. So, ikaw pong gumagawa ay nasa isipan mo kung ano ang mangyayari doon sa iyong ginagawa. Amen? Kaya ang Diyos alam niya kung ano ang gagawin sa iyo at sa akin. Kaya ang tiwala natin sa Diyos. Amen po ba? Hindi sa ating sarili, hindi sa sinasabi ng nakapaligid sa atin. Ang tiwala natin sa Diyos dahil ang sabi rito, the Lord will perfect. Sino raw po ang magdadala sa kasakdalan? Ang Panginoon. At ano ang gagawin niyang perfect? Yung mga bagay na tumutukoy sa akin. Yung mga bagay na tumutukoy sa iyo. Ano ba ang mga bagay na kailangan mo? God will perfect it. Hallelujah. At bakit niya gagawin yon? Because you were created by His own hands. Amen po ba? Sapagkat nilikha ka at nilikha ako sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, mga palad. Dalawang bagay ang ibig kong inyong baunin at huwag lilimutin. Unang bagay, na malaman mo that God is the God of revivals. Na ang Diyos ay Diyos ng pagpapanibagong sigla. Ang Diyos ay Diyos ng pagbibigay ng panibagong buhay. Pangalawa, that God is alive and dwell and actively in the business of reviving people and the nations. Na ang Diyos ay buhay at siya ay gumagawa ng lahat ng kabutihan upang ang mga tao ay dalhin niya sa pinagpalang katayuan ng buhay. At nakita ko sa habang ako'y nagbubulay, sapagkat laging unawain po natin, we have to believe the Word of God. So we have to believe Psalms 138 verse 8. We have to claim that the whole Bible will belong to us personally. Kailangan angkinin mo na ang buong Biblia ay iyo lang. Amen po ba?
Kapag iyo pong pinagpasyahan na ang buong Biblia ay iyo lang, kailangang pagpasyahan mo rin to take it all. Hindi yung pira-piraso. Kunin mong lahat ang nasa sa Biblia, sapagkat buong buhay natin ibibigay ng Diyos ang kailangan natin at ito ay nasa kasulatan. Kaya atin pong unawaing mabuti. Ikaw at ako ay pinagpala ng Diyos. Ang sabi ng isang mangangaral, all the good things come out of hard times. At ito po ay aking binulay sapagkat ang katotohanan po ay may kasunod na disiplina. If you read the Word of God, you will receive truths. And when you receive truths, kailangan pong disiplinahin mo ang iyong buhay sang-ayon dun sa katotohanan. At ako po'y naniniwala na ang sinabi nitong mangangaral, all the good things come out of hard times. Ang lahat ng mabubuting bagay ay nagbuhat sa mahihirap na panahon. October 24, 1929, nagkaroon po nung tinatawag na Black Thursday. Bumagsak po ang world economy. And again, the second time, October 19, tinawag ulit itong Black Thursday, pero ibang year, 1987. So, dalawang Black Thursday, isang 1929 at isang 1987, bumagsak uli ang economy ng buong daigdig. Pero pansinin po natin sa bawat pagbagsak, yung 1929 po, ang naging resulta, ginawa ng Diyos na makapangyarihang bansa ang Amerika to police the world. Tama po ba? Kung hindi po bumagsak ang ekonomiya ng daigdig noon, wala pong makapangyarihang bansang Amerika na nagbibigay ng kapayapaan sa buong daigdig. At noong 1987, makikita po natin bagamat ito ay Black Thursday, economic meltdown, at noong 2008, nangyari uli ang economic meltdown. Pero pansinin po natin, lagi pong may nangyayaring pagbabago. At ang petroleum naman ang involved noong 1987 at makikita po natin na nakartail ang pagtaas ng presyo. Napigilan po ang pagtaas ng halaga ng petrolyo. Kaya kung atin pong unawain, all things work together for good to them that love the Lord. So ano po ang iyong paunlarin sa iyong buhay? Ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen po ba? Kailangang patingkarin mo, pag-alabin mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen po ba? Kaya yung nangyayari sa ating mga pagsubok, yung nangyayari sa ating suliranin, huwag mo nang unawain pa kung bakit. Gamitin mo na lamang para sa ginagawang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay. Kaya't ating unawain, ablaze and prevailing. Ano po ang ibig sabihin? Ablaze ay past tense. At tinignan ko sa diksyonaryo ang ablaze, at ang meaning ablaze, without the D, to be on fire. To be in a blaze. So tinignan ko yung root word ng ablaze na blaze, at ang meaning, a flame, a fire, and brilliance. Oh, I love this. Brilliance. Ibig sabihin, sa mga panahon na ikay dumaraan ng pagsubok, laging tatandaan mo, hahadlangan ka ng dyablo na magawa mo yung magandang mga gawain. Sapagkat alam ng dyablo, eto po, watch out. Watch out. Kapag malaki ang iyong pagsubok, alam ng demonyo na may parating na malaking pagpapala sa iyo, kaya ikay pilit na hinahadlangan. Hallelujah! So yung matitindi mong pagsubok, ay alam ng demonyo na may malaking pagpapalang darating sa iyong buhay. Amen? At siya natatakot na mangyari yon. At para hindi mangyari yon, kailangan ikaw ay gawin niyang mareklamo. Hello? Gawin ka niya na kritiko at sinisisi ang kung sino-sino. At ikaw mismo ang humahadlang. The problem
that block our answers to prayer is ourselves. Sarili na po natin ang humahad lang sa ating mga pagpapala sapagkat hanggat ikay nagrereklamo, hanggat ikaw ay nagiging kritiko, hindi tayo Diyos. Isa ang tagahatol, ito ang hukumayan Diyos. Wag ka ng mga tuwirang kung bakit nangyayari sa iyo yung nangyayari, basta sabihin mo, this is for my good. Period. Hello? Purihin ng Panginoon. May malaking pagpapalang kasama mo na araw-araw. Kaya pakiusap ko, huwag ka nang magreklamo. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the work of your own hands. So, ang iyo pong sarili ang pinakang hadlang kung bakit natatagalan ang katugunan sa iyong panalangin. It is yourself to blame, but do not blame yourself. Magsisi ka na lang. Amen? So, tiningnan ko yung word na prevail. The word prevail means to overcome. Another meaning is to be in force. The third meaning is to succeed. And then the fourth meaning is to persuade. Praise God. So to overcome, to be in force, to succeed, to persuade. So when you are on fire for God, you will persuade God that you are very serious in your relationship with Him. Amen? So ipakikita mo sa Diyos na ikaw ay totohanan dun sa iyong ginagawang paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga ipakita mo sa Diyos na ikaw ay totohanan doon sa minimithi mo at ikaw ay pagtatagumpayin ng Diyos. At bakit ka magtatagumpay? Because He will perfect what concerns you. Purihin ng Panginoon. Kaya may 5 bagay na ipapaalaala ko sa inyo. If you will believe and continue every night believing until the 7th night, you will be blessed. Why? Because God's blessings for you are to test your loyalty. So pagpapalain ka ng Diyos ngayong 7 gabi, at yung iyong pagpapalang tatanggapin ay upang subukin ka kung magtatapat ka sa Panginoon. Dahil maraming tumatalikod sa Panginoon pag sila ay mayaman na. Sabihin mo sa iyong katabi, maraming tumatalikod sa Panginoon pag sila ay mayaman na. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, ipakikita ko po sa inyo. Forgetfulness is a sin. If you do not remember God, that is unrighteousness. But thou shalt remember, sabihin natin, remember. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Kaya meron kang pera sa iyong wallet dahil ang Diyos ang gumawa ng kapangyarihan sa iyo para magkalaman ang iyong wallet. Huwag mo sasabihin sa lakas mo, sa kapangyarihan mo, sa sipag mo, wag. Iiwan ka ng Diyos. Sabihin mo, dahil sa Diyos, kaya ako ay may pera. Sabihin mo, dahil sa Diyos, kaya ako ay may pera. For it is He that giveth the power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Verse 19.